Dapat na sulok ng silid-aralan, hindi lang basta natututo ang mga mag-aaral, kundi nahuhubog din ang kanilang mga pangarap. Kaya naman mahalaga sa GMA Kapuso Foundation na manatiling maayos ang mga classroom. Ilang pinagawa natin noon sa Pililla Rizal, ang pinatibay pa natin matapos masira ng ilang nagdaang bagyo. Para kay Teacher Rosalie, hindi lang trabaho ang pagiging guro sa Malaya Elementary School sa Pililla Rizal. Isa itong tungkulin na nagpapasaya rin sa kanya, lalo kapag may natututunan ang kanyang mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. So nung ako'y naging SPED teacher, dito ko naranasan masarap magturo. Lalo na pag nagtuturo na kami ng tinuturuan ko sila na sila ay mabuhay ng kanila. Pero may hamong hinarap ang paaralan na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Binaha kasi ang ilang silid-aralan nito ng bagyong Enteng noong nakaraang taon. Pareho ito sa sinapit ng paaralan nang humagupit ang Super Typhoon Ondoy noong 2009. Nakapagpatayon tayo noon ng mga bagong Kapuso classrooms sa Malaya Elementary School pero hindi nga nakaligtas sa bagyong Enteng. Kaya sa ilalim ng Kapuso School Development Project, pinaayos at mas pinatibay natin ang 7 silid-aralan. Talagang gumagawa ang GMA Kapuso Foundation ng earthquake resistant at saka yung malakas na hangin, hindi agad-agad nadadala yung mga roofs. Pinaganda rin natin ang comfort rooms sa bawat classroom. Pinalitan natin lahat ng mga toilet bowls at saka yung mga lavatories. Kaya mas convenient nilagyan natin ng countertop para hindi siya basta-basta matanggal doon sa wall. Meron ding bagong armchairs, teacher's desk at smart TV. At namahagi tayo ng bigas, pagkain para sa mga mag-aaral. Bagaman hindi hadlang ang kakulangan sa gamit sa mga mag-aaral na hangad makapagtapos, hindi maikakaila na malaking tulong kung meron sila nito. Kaya naman para matulungan sa kanilang hakbang sa kinabukasan, tuloy ang pamimigay natin ng mga basic school supplies. At sa taong ito, 60,000 na estudyante na ang ating nahandugan. Hile-hilerang isda, gaya ng sapsap at dilis, ang nakabilad sa ilang daan sa bayan ng Ibisan sa Capiz. Pagdadaing kasi ang pangunahing kabuhayan ng mga residente dito, gaya ni Ronilyn. Kumikita si Ronilyn ng 250 pesos sa kada timba ng kanyang dinaing na isda. Ang kita, ilalaan niya para sa edukasyon ng anak. Yung kamay ko po sumasakit na kasi minsan may sugat na rin po. Kahit mahirap, okay lang para makabigay ako ng baon sa aking anak. Kaya ko pong magtiis dito hanggang makatapos po. Sulit naman daw ang hirap at pagod dahil kita niya ang pagpupursige ng anak sa pag-aaral. Pangarap ko po maging teacher para po makaturo ng mga bata. Hangad ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation na mas maging abot kamay para sa mga kabataan ang kanilang mga pangarap. Kaya bilang suporta, namahagi tayo ng kumpletong gamit pang eskwela sa mga liblib na eskwelahan mula sa 25 probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lubos akong napapasalamat na nabigyan ninyo ng pansin ang aming mga mag-aaral. Ito ay magbibigay daan sa mga bata na maging masigasig sila at ma-motivate sila para sa pagpasok nila sa paaralan. Sa tulong ng ating mga sponsor, partners at donors, 60,000 na estudyante ang ating nabigyan ng school supplies. Hindi naman lalabo ang pangarap
ng ilang mag-aaral na hirap sa eskwela dahil walang maayos na mga salamin. Kabilang sila sa mahigit 100 hinandugan ng GMA Kapuso Foundation ng libreng eye check-up at salamin sa ilalim ng ating Kapuso 2020 Eye Project. Hindi lang sa paglalaro ibinubuhos ng 10 taong gulang na si Baste ang kanyang hilig sa tren. Tila interesado rin siya sa mga libro tungkol dito. Kaso, kailangan niya pang ilapit sa mukha ang binabasa para makita niya ito ng malinaw. Madalas din daw ang pagsakit ng ulo ni Baste. Kaya bago ang pasukan, ipinasuri siya at nagpagawa ng salamin. Pero makalipas ang 1 buwan, pag sundo ko nung sabi niya, umiiyak, sabi niya, wag ko raw siyang pagalitan kasi raw nabasag yung salamin niya, kasi raw nabully siya. hindi raw sila agad makapaggawa ng salamin, lalo't sapat lang sa araw-araw ang kinikita ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa call center. Problema rin ni Joy D ang malabong paningin na nagpapahirap sa kanyang trabaho sa kanilang barangay. Minsan din yung mata ko, nagluluha. Meron nga kami kailangan na i-chat-chat sa akin. Kinakailangan ko pa isusum ko pa para mabasa ko. Maghahandog po ang GMA Kapuso Foundation. Kaya't laking pasasalamat nila nang mapanood sa 24 oras ang proyektong libreng pasalamin ng GMA Kapuso Foundation. Kabilang sina Baste, Jennifer at Joy D sa mga nahandugan ng libreng eye check-up, salamin at pagkain para sa 135 beneficiaries katuwang ang Ideal Vision. Ang fully developed po kasi ng mata is 7 to 8 years old. So ngayon, mas marami na ngayon yung mas malabong mata na bata dahil sa gadget. Kailangan malinaw yung paningin kasi sa mata nang gagaling lahat, matatransmit sa brain mo, so mas makapag-function ka na maayos. At sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.